Good day mga kataba. Another day, another opportunity na naman. Bali rest day po ninyong lingkod. Meron nga po pala tayong aasikasuhin ngayon. Pupunta nga po pala tayo ng LTO at aasikasuhin natin ang tatlong bagay sa tricycle ko. Which is yung change of ownership, change classification from private with sidecar, and ultimo rehistro na rin at yung updated ng plaka niya. Bali, ihahanda po natin yung mga kailangan nating dokumento. Actually, kompleto naman ako ng documents. Nandiyan yung ORCR na original, yung deed of sale, yung ID ng may-ari, then yung pirma niya na ay yung mga kaukulang dokumento. Kasama po yung mga prangkisa. Yan po ang prangkisa na binigay na sa atin ng LGU, ng munisipyo. At syempre, yung updated na ORCR natin, then yung mga supporting documents like ID at napaserox ko na rin. So, ready na to process. At pupunta na po tayo sa LTO. Yun lamang. Good luck sa akin, mga kataba. Bali, coding ko ngayong araw at hindi ako pwedeng bimahe. Kaya itong araw na to, ni-schedule ko ang pagpaprocess sa LTO. Bali, ang aga ko nga po palang nagising, alas 7 pa lang ng umaga, nagising na ako. Hinanda ko na ang mga gagamitin at mga kailangan requirements. Bali, maulan yung umagang ito. Medyo tinatamad pa nga akong pumunta ng LTO dahil maulan. Pero dahil sa rest day ko lamang itong pwedeng gawin, kaya tutuloy pa rin ako kahit maulan. At dahil ang tricycle ko binabiyahe ko na, syempre natatakot naman ako na matsyempoan ako ng LTO. Dahil lamang sa hindi pa naka for hire yung tricycle na gamit ko. Siyempre, kailangan nating illegal at asikasuhin ito para iwas sa bala at wala na tayong takot sa kalsada. At dahil na rin, mapapaso na rin ang tricycle ko nitong October, isasabay ko na rin ang renewal niya. At siyempre, yung change of ownership para mas sa pangalan ko na rin ang tricycle ko na hindi na ako mahirapan at iwas na rin sa abala at dahil maghihipitan na rin. Kaya kailangan na isa pangalan ng mga gamit natin, lalong-lalo na yung tricycle ko para iwas abala na rin. Bali, bago mag-9, nandito na ako sa LTO. At syempre, ang unang gagawin ko is doon ako pupunta sa may information desk at doon ko malalaman kung paano ang process ng flow ko. Dahil tatlo nga sikasuhin ko, renewal, change of ownership, at for hire. Dito na yan. Alam mo ba gagawin dyan? Dave? Oo. Ano? Madilaw, parehistro. Oh, class of ano yan? Class of the titan yan. Change classification. Sabi niya. Ilipat sa kanya, transfer pa. Ano ba yan? Dami. Ano? Isa lang yun eh. Palipat sa kanya ba? Papadilaw? Oo. Papadilaw? Dating MTC, gagawin ng dilaw. Hindi, palipat sa kanya, transfer pa. Oo, Isa lang yun. transfer pa yan. Sir, yung kwan dyan, baka meron ka dyan. Ano po, sir? Oo, yun, meron. Anong change denomination? Ano po yun? Pagpapadilaw. O may papel na kayo isang ganito. Nandito na, sir. Ay... Wala nga, wala dyan. Yung ibig niya sabihin, yung affidavit, change ano. Wala po yata ano. Denomination. Meron dyan. Samaan na lang Kaya sama mo, okay lang sige, dito para may na. maano ka. Opo. Sa kanya naman lilipat eh. Meron na nga siyang ano eh. At dahil kumpleto naman ako sa lahat ng dokumentong kailangan nila, agad na akong nag-proceed dun sa HPG para makakuha ng HPG clearance. At dahil hindi pwedeng magbayad ng aktual dun sa HPG, i-recommend ka nila sa land bank para dun ka magbayad. At yun ang ginawa ko. Siyempre, tricycle yung dala ko. At limitado lamang yung access sa kalsada, lalong-lalo na sa highway, hindi pwede ang tricycle. Kaya nag-commute na lamang ako. At kung magtataka kayo kung bakit sa land bank pang magbabayad, bago umpisahan ng process ng clearance sa HPG, hindi ko rin alam. Siguro, sa tingin ko, dahil hindi pwedeng magbayad sa kanilang diretso. Dahil iniiwasan nila yung korupsyon. At nandito na nga ako, nakarating na nga ako sa land bank. At dito ako magbabayad. After nito, pupunta na rin ako babalik ako sa LTO doon sa HPG para ituloy yung process ko. At yan na nga, nakabalik na nga ako dito sa may HPG para i-continuous ang pagpaprocess ng clearance ng HPG para makuha ko ito. Bali, after ko nga palang ipasa sa kanila yung resibo, tsaka na lamang nila isusimulang i-process yung pag-i-stencil, another stencil na naman.
At maganda nga po pala tayo ng katakot-takot na Xerox dahil ang daming pinapa-Xerox na kailangan nila. Bali, taga-4 na copy bawat kopya. Bali, yung OR, tsaka CR, yung HPG resibo na galing sa land bank. Bali, 4 yun, ipapasa mo sa kanila. Bago nila simulan, yung pag-stencil at pag-check ng tricycle mo. Yung pagpaprocess nga po pala ng change of ownership, then renewal, then yung from private to for hire, ay mabusisi talaga. So, pinagsabay-sabay ko ba yan? Yung isang process nga lang yan is nakakalito na. So, siguro gagawa na lamang ako ng video sa isang-isang yun kung paano ang gagawin doon. Bali, after nga po pala ng mga proseso nila ng HPG, bago ka makakuha ng HPG clearance, ay pinabalik ako. Sad to say nga, dahil gusto ko matapos sana ngayong araw yung pagpaprocess ko. Pero dahil may pasok ako kinabukasan, babalikan ko na lamang sa isang linggo. Bali, after nga po pala ng pagkasikaso ko doon sa may change of ownership, then change to classification from private with sidecar to for hire, is nag-calculate lang naman siguro ako ng oras ko doon siguro mga 4 hours. So, after ng mga inspection ng HPG para sa clearance ng HPG, so ang ginawa ng HPG is nirecommend ako na bumalik ako kinabukasan. So, time schedule ako para makuha ko na yung clearance bago tayo mag-process dun sa may LTO. Bali, dun sa may LTO, based sa experience ko, nung nag-process ako doon, bali, yun yung nangyari, yung mas mabilis ang process dun sa LTO, releasing to change of ownership na bali makakakuha tayo ng bagong CR niya. So, kinabukasan nga, yun na nga, pinabalik nga ako ng LTO. So, ang nangyari, hindi ako nakabalik kinabukasan dahil may pasok ako. So, bumalik ako ng Monday. Bali, ano yon, kaya may Monday, kahapon, ng 14, bumalik ako ng 14. So, doon ko na nga nakuha yung releasing ng HPG clearance para makapag-proceed ako doon sa pagpaprocess doon sa may LTO mismo. Para doon ko na makuha yung panibagong makukuha ko na CR. Bali, ito na nga po, natapos ko na yung pagkuha ng CR na naka-indicate na po yung pinanasis ko na change classification from private to sidecar with for hire na po. Yung tricycle na nakuha ko. So, ito na po yun, mga bali, nakuha ko na po yung Origna OR. So, October 31 first pang paso nito next year, 2026. At ito na po yung bago niyang CR. Bali, kung may naninibago kayo sa may dilaw na CR, so maliit lang yung dati kulay dilaw. So ito na po yung bagong ini-issue since 2022. Ito na po yung bagong CR. So nakalagay na po dyan yung lahat ng detalye ng tricycle natin. So naka-for hire na po. So pwedeng-pwede na, illegal na po yung biyahe nito. Yun lang. Kaya kung kukuha kayo ng susunod ng mga bibili kayo ng mga second hand na motor, huwag kayong matatakot na bumili. Basta alamin nyo lamang yung mga tamang papeles ng mga legit, like ID na may pirmang, ng legit na may-ari ng pirma na tunay na pirma, ballpen, hindi Xerox. So, yun ang kailangan na kailangan. Pati sa deed of sale, ganun din. Lalo yung ID, huwag kayong papayag na tin ID ang ibigay sa inyo. Dapat valid ID, like your government ID, any government ID. Tapos, bali gumawa lang kayo ng mga Xerox na may pirma ng legit para wala kayong problema pag nag-change of ownership kayo. Yun lang. Ako nga pala si Nonoy Taba na lagi nating pipiliin na maging legal at maging masaya. Goodbye!